Sino ba naman ang hindi matatakam kapag ganito ang latek ng bibingka? Ito yung klase ng latek na hindi tumitigas at talagang nagme-melt sa bibig habang inunguya. Aaminin ko, hindi naging successful yung unang gawa ko nito pero nakuha ko rin yung tamang texture at perfect na luto kaya i-share ko sa inyo kung paano ko siya napaganda. Kakailanganin natin ang niyog dahil dito natin pupunin ang coconut milk at coconut cream. Lagyan lang ng mainit na tubig ang binadgad na niyog, then pigain. Yung unang piga, ito ang gagamitin natin as coconut cream dahil mas malapot at cream siya. While yung pangalawang piga naman ang magiging coconut milk. After mapiga, strain lang natin para mas smooth at walang higla ng niyog. Tapos, iset aside muna. Meron ako ditong nahugasang bigas na malagkit. Isalin lang natin sa rice cooker, lagyan ng tubig at lutuin. Habang nag-aantay, Nainitan ko ito sa apoy para maging malambot, tapos punasan, tsaka i-shape sa bilao. Next, pagsamahin ng pangalawang piga ng nyog, brown sugar, at asin. Then, haluin mabuti bago idagdag ang malagkit. Mas okay na medyo napalamig muna ang malagkit para hindi maging malata habang niluluto. Then, i-slow cook lang habang tuloy-tuloy ang paghalo para hindi dumikit o masunog hanggang maging thick at chewy ang texture. Malalaman mong luto na ito kapag kumunat at medyo mahirap na siyang haluin. Kapag ready na, i-transfer agad sa lalagyanan, then i-spread hanggang mapuno ang buong bilao. Gumamit ako dito ng spatula para maging pantay ang kapal at maging smooth ang ibabaw. Now, lutuin naman natin ang latek. Sa isang pan, maglagay ng brown sugar, then ikalat ng bahagya. Huwag munang haluin at hintayin ito mag-melt hanggang mag-caramelize. Ito ang magbibigay ng deeper color, rich flavor, at glossy finish ng latek. Ito yung unang piga ng nyog. Mapapansin mo na kusa siyang naghiwalay. Nasa ilalim yung tubig, habang yung makapal at kulay puti sa ibabaw naman yung coconut cream. Dahan-dahan ko lang itong isalin sa isang lalagyanan para makuha ang karamihan ng cream. After matunaw lahat ng asukal, hinaan ng apoy, then isalin pa unti-unti ang coconut cream habang tuloy-tuloy ang paghalo para maiwasan mamuo ang asukal. Continue lang ang paghalo hanggang mailagay lahat ng coconut cream. Mapapansin mong unti-unting nagda-darken ang kulay at lumalapot hanggang maging ganito ang consistency. Ganito ang magiging texture niya kapag naluto at naalis sa apoy. Isalin sa bibingka at ikalat hanggang makover ang buong ibabaw. Then gamitin ulit ang spatula para pakinisin at pantayin ang topping. And then tapos na. Meron ka ng napakasarap na bibingkang malagkit. Hindi siya nakakaumay dahil sakto lang ang tamis plus sobrang malinamnam dahil sa lasa ng gata. Perfect talaga itong i-partner sa black coffee. Itong recipe na to, basic lang ang ingredients. Pero yung process